Sigurado mga sangkay, mag-aalburuto na naman ngayon ang China. Dahil alam nyo ba na ang Japan, Pilipinas, Amerika at Australia mga sangkay nagsanib puwersa doon po sa West Philippine Sea at nag-umpisa na nga po at ang matindi, binalita na rin po ito sa international media. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat, lalo na po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay, pag-usapan po natin ito ngayon mga sangkay dahil nga po I'm sure itong China magagalaitin na naman po, magagalit na naman po sa Pilipinas dahil ngayon nga po ay nag-umpisa na itong sanib puwersa ng Amerika, Australia, Japan, Pilipinas, doon po sa West Philippine Sea, nasakop lamang po ng ating bansa na pinapasok po ng China. Ngayon, ano kaya ang nangyari mga sangkay sa sanib puwersa na ito? Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, gawin nyo na mga sangkay ngayon. Dahil dito, 1.19 million subscribers na po tayo. Sobrang dami na po natin dito. Kaya kung hindi ka pa kabilang, magpalista ka na. Hindi, mag-subscribe ka na. Ang gawin nyo lamang mga sangkay, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo po yan, tapos pindutin nyo yung bell at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, magpapalugi ba kayo sa mga nasa YouTube? Follow nyo rin po yung ating Facebook page, okay? So, ito na nga ang balita mga sangkay. Ayan, Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Australia, Japan at US sa EEZ ng bansa nagsimula na. Naku po. Magagalit po nito mga sangkay. Kahapon po ito nag-start at maging ang international media, binalita na rin po ito. Ito. Tingnan po muna natin ito mga sangkay. Japan, Australia and Philippines held a maritime exercise in the South China Sea. The drills are aimed at supporting a free and open Indo-Pacific against the backdrop of China's growing assertiveness in the region. And in response to the drills, China also conducted air and sea patrols in the disputed waters. Uy! Talagang ayaw magpatalo ng China, no? The one-day maritime exercise of the four countries involved warships including the littoral combat ship USS Mobile, Australian frigate, HMAS. Ang dami, tingnan nyo, oh. Alam nyo mga sangkay, kung mayroon lang talaga kagamitan yung Pilipinas na mga kagaya niyan, yung mga warships na marami, hindi natin kakailanganin yung tulong ng ibang mga bansa kung noon pa natin yan ginawa eh. So nga lang kasi, sad to say, but this is the truth, ang mga politiko noon, mga sangkay, naging busy po sa pamumulitika na nakalimutan po nila itong West Philippine Sea. Nasakop po dito sa tinatawag na Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Warmonger and Japanese destroyer JS Akebono, along with two Philippine warships. The exercises involved submarine warfare training and communication activities in Manila's exclusive economic zone. A Chinese statement mentioned that it has also organized the patrols and all-day military activities that disrupt the South China Sea, which are under control. However, it did not mention the United States or the joint exercises. According to a joint statement by the four security partners, the drills strengthen the interoperability of the country's armed forces. Without mentioning Beijing, the four countries reaffirmed their position that the 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award is legally binding. Remember, this is the ruling that stated that China's claims in South China Sea have no... Ayan o, kung meron tayong ganyan, mga warship, no? Sana hindi tayo mababasta-basta ng China. Legal basis. Despite the Permanent Court of Arbitration's ruling in 2016, China... Okay. So ngayon, binalita sa international. Balikan mo natin yung balita mismo dito sa ating bansa, mga sangkay. Ito po. Sanib puwersa sa pagsasanay ang mga tropa ng Pilipinas, Australia, Japan at US ngayong araw sa West Philippine Sea. Gamit ang mga barko, eroplano, iba pang sasakyan at gamit ng 4 na bansa sa Maritime Cooperative Activity, kabilang ang joint patrol sa lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Sa isang joint statement, nanindigan ng 4 na bansa na pagtitibayin nila ang desisyon ng 2016 International Arbitral Tribunal. Ayun.
Maninindigan yung 4 na bansa. Ayan po. Japan, America, Australia, Philippines. Isang hatol ng pandaigdigang korte na nagsasabing walang karapatan ang China sa West Philippine Sea at sa mga bahura dito. Wala rin umanong sapat na basehan ang 9-dash line map ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Tinitiyak ng 4 na bansa na ang mga pagsasanay na nagsimula ngayong araw ay naaayon sa international law at rumespeto sa ligtas na paglalayag ng iba pang bansa. Walang binanggit na ibang bansa sa joint statement pero binigyang diin din ni Japanese Defense Minister Kihara Minoru. Ayan o, sabi pa ng Defense Minister ng Japan, the issue concerning the South China Sea is directly related to the peace and stability of the region, and it is a legitimate concern of the international community. Alam niyo, yung Japan, yan pa naman yung kinakatakutan ng China, mga sangkay. Kasi ang Japan ngayon, hindi pa masyadong, kumbaga, hindi pa na-highlight yung kanilang lakas talaga ng kanilang pandigma. Bagamat, mga sangkay, hindi pa po ganun. Kasi, di ba, after World War II, nagkaroon po ng sanction sa Japan. Kaya ang tawag po sa pwersa nila is self-defense. Yan lamang po yung tawag sa kanilang military, mga sangkay. Hindi po sila pwede makialam. Pero ngayon, tingnan nyo, nakikipag-join na po sila sa mga maritime activities. Kagaya po na ito. So, ibig sabihin lamang, natapos na ang Japan, mga sangkay, mismo ngayon, ang militar nila ay nakakagalaw na ng mas maluwag, hindi po katulad noon. So, ngayon, kakampi pa po yung Amerika. Kakampi pa yung Australia. Nako, itong Japan, bagamat hindi pa masyadong mga sangkay, pero nasa top 10 na po sila kaagad. Pagdating sa global military forces, strength. Ibig sabihin, hindi po ito basta-basta. Sabi pa nga po ng iba, mamaya yung Japan may mga robot pala na nakatago na matagal ng panahon ginawa, mga sangkay. Diba? Kasi sila po yung high-tech po talaga pagdating sa mga kagamitan. Na ang issue ng South China Sea ay direktang nakakaapekto sa kapayapaan at kapanatagan ng rehiyon. Tutol din anya ang Japan sa anumang puwersahang pagbabago ng sitwasyon sa lugar. Nako, ayan na China. Nagbabala na yung Japan. Nakikita naman ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro ang aktibidad na isang hakbang para mas mapalakas ng Pilipinas ang kakayahan nitong ipagtanggol ang bansa. Correct. Kapwa naniniwala sina Australian Deputy Prime Minister Richard Marles at US Secretary of Defense Lloyd Austin na mahalagang isulong ang karapatan ng anumang bansa na maglayag at lumipad sa mga karagatan at himpapawid at alinsunod sa international law. Ayon sa geopolitical analyst na si Don McLean Gill, makatutulong sa Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa mas malalaking bansa. We need to have reliable information and intelligence in order to navigate the situation more carefully. And particularly with our Coast Guard at the front lines, it's important for us to leverage on this arrangement as well to boost their capabilities in this regard. Dagdag naman ni Chester Cabalza ng International Development and Security Cooperation, tinatapatan na ng mas aktibong propaganda ng China ang patakaran ng Pilipinas na i-report sa mundo ang mga nagaganap sa West Philippine Sea. Napansin nila para makuha rin nila yung sympathy ng international community, kailangan pa-victim din sila. So in a way, ganun talaga ang laro ngayon, very complex. Pwedeng nagpapaawa effect din sila, nag-iiba yung narrative nila. Samantala, katatapos lamang na isagawa ng mga tropa ng Philippine Marines ang exercise Honasan sa ilang isla ng Batan at Calayan sa Batanes noong Huwebes. Ayon sa Defense Department, layo nitong sanayin ang mga aktibo at reservist na tauhan ng Marines sa counter-landing operations at maritime security patrols para maprotektahan ang ilang bahagi ng mga isla sa hilaga ng Luzon mula sa mga posibleng bantang galing sa labas ng bansa. Pero tutol si House Deputy Minority Leader Franz Castro sa na naman sila sa tutol talaga itong mga taong to, mga sangkay, makatutol, hindi sila makabayan block Ano yan makatutol. So bakit kaya? Manoy pagtalaga ng mga sundalo at pagtatayo ng base militar sa Batanes. Ha? Bakit? Bakit ayaw nyo? Gusto nyo ba militar nyo yung
Ay, nako naman, makatutol. Lalala lang umano ang tensyon sa West Philippine Sea at posible pang maging target ng mga pag-atake ng China. Sakaling lusubin nito ang Taiwan na itinuturing nitong rebeldeng probinsya. Sa darating na linggo, lilipad si Pangulong Marcos Jr. sa Washington, D.C. para makipagpulong kina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida para paigtingin ang kooperasyon at alyansa ng tatlong bansa. Inaasahang tatalakayin dito ang sitwasyon sa West Philippines. Okay, so ayan mga sangkay, nag-umpisa na po. Nagsimula na po ang aktibidad ng Pilipinas, Australia, Japan at US sa ating teritoryo. Ang tanong dito mga sangkay, papalag kaya yung China? At ano sa tingin nyo mga sangkay yung magiging epekto nito sa Pilipinas at sa China? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel guys. Pakisubscribe po ito. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo na lamang po sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.